Amado V. Hernandez biography. Amado V. Hernandez was a Filipino writer and a labor leader who was known for his criticism of social injustice in the Philippines. Amado Hernandez, he was born in Hagonoy, Bulacan on September 13, 1903. But he grew up in Tondo, Manila, where he studied at Manila High School and at the American Correspondence School. Hernandez's parents was Juan Hernandez and his beloved mother named Clara Vera. Amado Hernandez, he worked as a reporter, writer, and journalist for a variety of publications, including newspapers and magazines. Hernandez received the Republic Cultural Heritage Award as a member of Balagtas, and he also received an award from the National Press Club for his journalist achievements. After the World War II, Amado Hernandez, he became a member of the Philippines Newspaper Guide. In his writing, he pictures the love for the poor worker and laborer. In 1947, he became the president of the Congress of Labor Organization, or CLO. His activities and writings led him to imprisonment from 1951 to 1956. Even in prison, he was still a leader and artist for heading education programs and mountain musical productions. Amado Hernandez, who won more than 20 awards for his short stories and poems, and he was honored as our national artist for literature. Praying Birds, Amado V. Hernandez. Sa kabundukan ng Sierra Madre, 1944, humatok sa pinto ni Tata Matias ang gerilyang si Mando Plaridel kasama ang mga kasamang sina Martin at Cario. Si Tata Matias na dating revolusyonaryo at naninirahan sa isang kubo, bulubunduki ng Sierra Madre ay ang puntahan at tuluyan ng mga gerilyang lumalaban sa mga Hapon katulad ni Mando. Doon sa kubo, nalaman ni Mando na totoo ang mga pangyayari at katauhan sa mga nobela ni Rizal na Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Dahil kay Tata Matias, nalaman din ni Mando na totoo rin ang kayamanan na inilubog ni Pari Florentino sa dagat Pasipiko. Hinimok ng matanda na kuhanin ang kayamanan ni na Mando ang nasabing mga kayamanan upang hindi patustos para sa sarili ngunit ipantustos sa pagbangon ng bansa pagkatapos ng digmaan. Nagpatuloy sina Mando, Martin at Cario sa paglalakbay upang kunin naman ang nasabing kayamanan ni Simon. Sa kanilang paglalakbay, nakita nila na magat na pinuno ng isang grupo ng mga gerilya. Doon nila napagtanto ang kanilang pagkakatulad na magbuklod sa kanila. Nagpatuloy sila sa paghanap ng kayamanan at napadpad sa tirahan noon ni Paring Florentino. Natanaw nila ang karagatang Pasipiko at kanila itong sinisid. Naiwan sa bangka si Martin dahil di ito marunong lumangoy habang sina Mando at Cario ang sumisid sa dagat. Ilang sandali ang lumipas, napansin ni Martin na namula ang dagat dahil sa dugo. Sinalakay pala sina Mando at Cario ng isang pating at sila'y nakipagbuno rito. Malubhang nasugatan si Cario na kanya ring kinamatay. Inilibing siya sa mga kagubatan ng atimunan. Natigil din pansamantala ang kanilang pagsisid sa kayamanan. Nakalipas ang ilang araw, nagpatuloy sila sa paghahanap. Hindi naman sila nabigo. Matapos ang kanilang kasawiang sinapit, bumugad sa kanila ang isang baol na naglalaman sa kayamanan ni Simeon. Puno ito ng mga alahas at iba pang kayamanan ng mga aalahas. Pero mapaglaro ang tadhana. Sinunggaban ni Martin si Mando. Inundayan ito ng taga sa iba't ibang parte ng katawan at sa mukha pero nakipaglaban pa rin siya sa nagtaksil sa kanya. Napatay ni Mando si Martin na gumawa sa kanya ng pilat sa mukha na nagpapaalala sa kanyang sinapit.
Bumalik si Mando kay Tata Matias para ipakita ang kayamanang natipon sa baol. Naglalaman pala ito ng limpak-limpak na lahas na nabanggit din sa mga nobila ni Rizal. Itinampok ng pahayagan ang ginawang pagmamalupit sa mga magsasaka ng Hacienda Montero. Hindi raw makatwiran ang pagtrato ng mga may-ari nito na si Don Segundo Montero. Sa kanila lalo na ang hatian sa kita at mismong lupa. Si Don Segundo ay asawa ni Doña Julia at ama ni Dolly. Si Dolly naman, na naging kalaguyo ng isang general na Hapon, ay nagpapalaglag sa Hong Kong habang nagbabakasyon kasama ang ina ng anak niya sa Amerikanong sundalong iniwan niya para sa isang misyon sa Hapon. Sa Pilipinas, sinuway ni Pastor ang utos ng Don na ibalik ang mga patakaran na hindi napatupad noong kasagsagan ng giyera, katulad na lang ng di makatuwirang hatian sa kita ng saka. At dahil dito, tinanggal sa pwesto si Pastor. Dinalaw naman ng kawani ng kampilan si Pastor at mga kasamang magsasaka sa bahay nito upang mapag-alaman ang mga pangyayari sa asyenda. Nagpetisyon kasi ang Unyon ng Magsasaka sa gobernador ng probensya ukol pa rin sa mga pagmamalabis ng mga may-ari nito sa kanila. At upang malinawan ang mga obrero sa kanilang hakbang, sa hiling ni Mando, dinalaw ni Dr. Sabio patnugot ng Freedom University ang mga magsasaka. Napag-usapan nila ang balak ni Dr. Sabio na bilhin ang asyenda upang gawing laboratorio ng pag-aaral ng mga mag-aaral ng pamantasan at upang magkaroon ng patas na hatian sa lupa. At napag-usapan din nila ang mabuting uri ng ekonomiyang pamamahala sa Pilipinas kung kapitalista, sosyalista o komunista ba. Bago lumisan ang grupo ni Mando, ipinangako niya kay Pastor at sa anak nito si Puri na ibibigay niya ang kahon na naglalaman ng tagubilin ng naglayas ng kaanak na si Andoy. At nagkagulo sila kasama ang pamilyang Montero. Ngunit sunod-sunod ang nangyaring mga kaguluhan, laganap ang pagliligalig ng mga tulisan sa mga iba't ibang lugar. Natagpo ang patay si Kapitan Pugot, dinukot si Sun Tua ng mga tulisan at palaging may gulo sa asyenda. Kaya, nagpadala ang presidente ng telegrama kina Dr. Sabio, Mando at iba pa upang humingi ng propesyon sa ikalulutas ng kaguluhan. Ipinakita rin niya ang mga listahan ng mga may pakana sa kaguluhan. Ngunit nauwi sa pagtatalo ang pag-uusap. Iginiit kasi ni Dr. Sabio na ibibigay sa mga magsasaka ang pagmamay-ari ng Hacienda Montero upang matigil ang kaguluhan. Sinabi naman ni Mando na kagagawa ng punong ihikutibo ang mga panliligalig dahil sa baluktot nitong pamamahala. Ngunit tumanggi ang presidente sa panunukala ng dalawa. Iginiit niya na walang sinuman ang may-aring magleleksyon sa kanya. Kasabay nito ang pagbanta niyang pagdideklara ng writ of habeas corpus ng pag-aaresto ng mga pepakana ng kaguluhan, kung saan nagpupulong ang mga magsasaka na sa pamumuno ni Rubio at Danoy. Dumagsa ang pulutong ng mga sundalo, dala ang isang tangke. Pinaulanan ng bala ang mga magsasaka, dumanak ang dugo sa lupa. Maraming namatay na magsasaka, kabilang si Pastor, sa isang tagong lugar. Naghanda ang mga dating gerilyang sina Mando at Magat at ang mga lider obrero na sina Danoy at Rubio upang sagupain ang mga ibong mandaragit gamit ang dahas sa tanging solusyon. Nakikita nila sa pagmamalabis ng mga ito para sa ikabubuti ng mga mahirap na siyang mukha ng bansa.